Isang magandang araw sa bawat isa po na nakatunghay sa School of Church Builder at isa pong pribilehiyo, pagpapasalamat sa SCB Director si Pastor Wilbert at Pastora Hasmin Butial sa pagkakataon pong pinagkaloob upang makapagbahagi pong muli sa inyo at sa technical team na pinamumunuan po nila Pastor Archie at Pastora Eugene Basarte sa kanila pong patuloy na paglilingkod at patuloy pong biyaya na mag-edit po ng mga video recording namin mga share sa inyo sa hapong ito. At sa atin pong pagsisimula, tayo pong lahat ay dumulog sa Panginoon sa panalangin. Aming Ama sa Langit, nagpapasalamat po kami upang sama-sama naming patuloy na tanggapin at ang iyong kapahayagan. At salamat po sa pangungusap mo sa bawat isa that we may receive our portion, Panginoon. At makita mo na ang aming puso ay isang matabang lupa upang pagtamnan ng seed ng iyong salita at makita mo po ang bunga nito sa aming buhay. Ito po ang aming samo at dalangin na may pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus at pakikisama po ng Diyos Espiritu Santo. Amen. So sa hapon pong ito ay hayaan nyo pong ibahagi ko sa inyo ang prevailing pattern in building our lives. So, sa Tagalog po ay yung nananaig na padron sa pagbubuo ng ating buhay. Sa Exodus 25:39-40 po ay ganito ang nakalagay. It shall be made of a talent of pure gold with all these utensils. And see to it that you make them according to the pattern which was shown you on the mountain. So, makita po natin na bago may ipagawa ang Panginoon, ibinibigay na po niya ang pattern or yun pong paraan kung paano itatayo ang gusto niyang itayo. Mapaproject yan at dito po ay yun pong templo na kung saan ay imimit po niya ang kanyang mga mananamba, mga Hudyo na sasamba po sa kanya. At makita po natin, sabi nga po, before building the tabernacle, the Lord called Moses up to a mountain and gave him the pattern of the tabernacle. Just before work started, God reminded him to build according to the pattern shown to him on the mountain. So, maging sa oras sa panahon po natin ngayon, isa po kami sa nananalangin kung paano gustong itayo ng Panginoon ang kanyang sanctuary dito po sa Cavite. At sabi ko nga, before itayo yung sanctuary, kailangan matayo muna yung church. Na yun po yung kanyang mga tinubos. At patuloy po na yung tayo po yung building ng Panginoon. Dito po sa Hebrews 8 verse 5, who served the copy and shadow of the heavenly things as Moses was divinely instructed when he was about to make the tabernacle. For he said, see that you make all things according to the pattern shown you on the mountain. At makita po natin sa ating buhay, sino po sa inyo, siguro kung may mga kasama kayong nanonood at nakikinig, yung alam po yung midterm na padron. Yan. Sa pananahi po, ito ay inabot ko nung ako'y bata pa, na sa pananahi ito isang parang Manila paper na napakanipis or yung isang papel po na kulay dark brown. Na yun na nga, parang kapareho ng Manila paper. At yun po ang ginagamit pagka mananahi. So, kung nung elementary kasi kami bago tumahi ng manahi, bago kami turuang manahi ng pajama, ay kasama po na may pinapagawa sa aming padron. So, bakit po kailangan ng pattern or yung pattern sa ating buhay, sa pagbubuo ng ating buhay? Kailangan ba nating mabuo yung ating buhay?
Siyempre po, dahil ang bawat isa sa atin, maging tayo ay mga nakakilala na sa Panginoon, maging yung mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon, at yung mga nanonood ngayon na balak pa lang, or ngayon pa lang nakapanood at nakarinig ng may pattern pala na para sa ating buhay. Lahat po tayo, bago natin nakilala ang Panginoon, ay wasak ang buhay dahil sa kasalanan. So, sa pagbubuo po natin ng ating buhay, kailangan may padron din ba tayo o kailangan bang may pattern ba tayo? Bakit? So, dahil bago po nating personal na nakilala ang Panginoon, meron na tayong mga nakasanayang mga gawi, ugali, way ng pananalita at mga pananaw sa buhay at mga dating kaisipan patungkol sa mga bagay-bagay na atin pong nakakasalamuha sa buhay, atin pong nararanasan sa buhay, mga pagsubok yan or pagpapala o maging yun pong mga tukso. Yan. Marami pong uri ng or klase sa ating buhay na tayo po ay naranasan, at meron na po tayong mga kaisipan na naitanim dati ng sanlibutan or yung pong pattern ng sanlibutan. So, in short, ang padron na ay paraan po ng pag-iisip, pagkilos, pagsasalita, at yun pong mga katulad na bagay. At makita po natin, sinabi po ni Evangelist Rick Warren, yung author po ng librong Purpose Driven Life, nung siya po ay in-interview ng Time Magazine about kay Pastor Billy Graham. Sabi po niya, "Billy was my hero and my model." Warren says, "It would be hard to overestimate Billy Graham's influence on my life and ministry." So makita po natin dito na sa buhay po natin ay meron tayong tinitignan na mga sa ministry po, lingkod ng Diyos, sa larangan ng politika, ay yun pong mga naglilingkod sa bayan na may magandang record. At maging sa atin pong opisina, sa eskwelahan, kaya nga may mga estudyanteng ina-idol yung kanilang teacher. Yung iba dahil sa talino or yung husay sa pagtuturo. At makita po natin, hindi ho yung pagtuturo, okay? Yung pagbibigay ng kaalaman po sa kanila. At isang biyaya po ng Panginoon na meron po tayong pagkakataon na paano bang matuto sa pagtatayo sa ating buhay. Madali ba itong gawin? Dito po sa Jeremiah 10:23, sabi po dito, "O Lord, I know the way of man is not in himself. It is not in man who walks to direct his own steps." Dito po sa Proverbs 16:25, "There is a way that seems right to a man, but its end is the way of death." So, kaya po hindi po dapat or hindi po isang matalinong kaisipan na ikaw ang magtatayo sa buhay mo. Or ikaw lang. Sarili mo lang. Kasi nga po, tayo po ay sa natural, ay talagang may pagkakataon na talagang ang gusto lang natin yung gustong masunod. 'Di ba? At kung wala pong makaka-impluwensya sa atin na mga lingkod ng Panginoon, lalo na po ang salita ng Panginoon, na kung paano natin itatayo ang ating buhay, ay hindi po pwede nating itayo. Kaya lang, hindi maitatayo ng maayos at ng ayon sa pattern na gusto ng Panginoon na klase ng buhay na atin pong ipamuhay habang tayo ay pansamantalang naandito na naninirahan sa lupa. So, nagagalak ba tayo na nagbigay ang Diyos ng mga lingkod niya na nagsilbing inspirasyon at padron ng ating buhay upang magpatuloy tayong sumunod sa Panginoon anuman ang season ng ating buhay? Ito po ay tanong sa mga nagpapatuloy lang sa Panginoon. Ngayon, kung huminto naman kayo sa pagsunod
or nanlalamig kayo or mainit po ang panahon ngayon. Okay? Pero dapat yung init natin ay yung init natin sa pagsunod at pagpapatuloy na paglago sa pagkakilala sa ating Panginoon. So dumako po tayo ngayon sa paanong paraan. Bagamat marami na po tayong napakinggan at patuloy na natututunan kung tayo po ay dinesire natin na patuloy na matuto sa buhay. So, or yung paano po yung magiging padron natin sa pagbubuo or pagtatayo ng ating buhay na laging nalulugod ang Panginoon. Hindi lang po yung malugod ang ating magulang, ang mga nakakataas sa atin, or yung atin pong employer, pero ang higit po nating makita, yung pong ating mga ginagawa sa araw-araw, anumang saang area man tayo ginagamit or yung pong inilagay ng Panginoon, dapat ang lagi natin pong nasa isipan ay nalulugod ba ang Panginoon. So, sa una po ay yung the concept of living or building. At ito po ay kasama sa naituro ni Pastor Wilbert sa amin or sa atin siguro noon pa. Pero makita po natin na isa pong katotohanan ito na kailangan nagpapatuloy sa ating buhay as we mature in age at ganun din po sa paglago sa paglilingkod sa Panginoon. So the concept of building, unang-una ay build our spirit man first. Alam po natin na tayo ay isang spirit being. So na nakatira sa katawang lupa o na alam po nating nabubulok galing sa alabok, tumatanda, okay? At patuloy po na sabi nga kung sa alabok tayo nanggaling, sa alabok din tayo babalik kung hindi pa ho natin although nakikita na po natin ang mga senyales, ang mga naiprophesy noon na kung paanong makikita natin ang mga senyales na to na malapit na ang muling pagbabalik ng Panginoon. So, unang-una po ay yung build our spirit man first. So, sabi po ni Pastor Wilbert, the concept of building in the spirit is about the spiritual ability released to a person so that he can penetrate in the spiritual world and an open heaven above for ministry function. Sa Tagalog po, ito ay isang spiritual na kakayahang ibinigay ng Diyos sa isang tao upang makakilos siya sa espiritual na mundo at maging bukas ang kalangitan sa kanyang paglilingkod sa Diyos. Dito po sa Ephesians 1:15-17 ng easy to read version, that is why, sabi ni Pablo sa Ephesian Church, that is why I always remember you in my prayers and thank God for you. I have done this ever since I heard. So, simula lang po nung kanyang marinig about your faith in the Lord Jesus and your love for all of God's people. Verse 17, I always pray to the great and glorious Father and that the God of our Lord Jesus Christ. I pray that He will give you the Spirit who will let you know truths about God and help you understand them so that you will know Him better. So, yun pong mga katotohanan, bagamat tayo pong lahat ay nakakarinig ng isang mensahe dito po sa School of Church Builder, pero yung pong katotohanan ay yun pong kailangang maunawaan. Hindi po yun narinig lang. Pero yun pong maunawaan at pagka naunawaan po natin, makikita po natin na ito ay ini-apply natin sa ating buhay. So, building in the spirit is the spiritual ability that needs to be developed, sabi po ni Pastor Wilbert. Bakit? Bakit kailangang ma-develop? Hindi ba pwedeng naandyan na lang? So, kung paano pong although hindi na uso po ngayon, meron pa rin pala na yun pong film sa camera ay patuloy na kailangan ng dark room para ma-develop.
At makita po natin, may mga pagkakataon sa buhay natin na yung spiritual ability, sabi nga, binigay na lahat ng Panginoon yung mga kakailanganin natin. Kailangan lang ay ma-unleash or ma-discover natin ano ba yung mga spiritual na ability doon. So, when God created man, He has the supernatural ability to position Himself with God. Genesis 3, makita po natin 8 to 10. Then the man and his wife heard the sound of the Lord God as he was walking in the garden in the cool of the day. And they hid from the Lord God among the trees of the garden. So dito po nagsimula yung larong hide and seek. Nasa Genesis pa lang. But the Lord God called to the man, "Where are you?" He answered, "I heard you in the garden, and I was afraid because I was naked, so I hid." So, meron na po ba sing damit si Adan noon? Tsaka si Eva. So, wala pa, di ba? Pero dahil po sa kasalanan, dahil sila ay sumuway sa Panginoon, they lost that spiritual ability. Man started to live an earthly life rather than a kingdom or heavenly life. So praise God because our union with Christ restores us to that spiritual ability. Ito po ay itinuro ni Pastor Wilbert na talagang, oo nga naman, wala naman talagang damit ang tao noon. Pero dahil sa kasalanan, sila ay namulat. At isa nga po sa isinare ni Pastor Wilson ay madali lang ang buhay noon. Madali lang. Although naandun po yung konsepto na kailangan natin magtrabaho dahil yun po yung unang-unang ibinigay na utos or command ng Panginoon upang tayo ay ang tao ay patuloy na mabuhay. Pero madali lang. Sabi nga po, madali lang pumitas sa mga tanim. Huwag po sa tanim ng kapitbahay nyo. Magsasabi muna kayo bago kayo mamitas. Pero makita po natin dito na because yung pong our union with Christ, na-restore po yung spiritual ability na yon. Dito po sa Ephesians 2 verse 6, and raised us up with Him and seated us with Him in the heavenly place in Christ Jesus. So, paano po natin mabibuild yung ating spirit man? So, una, seek God in early life. Ephesians 1:18-19 ng easy to read version. I pray that God will open your minds to see His truth. Then you will know the hope that He has chosen us to have. You will know that the blessings God has promised His holy people are rich and glorious. And you will know that God's power is very great for us who believe. God's power is great, very great for us who believe. So, do you believe? Lahat po ng napapakinggan nyo na Word of God, di ba may magkakataon, may mga kinu-question pa kayo, totoo ba yan? Lalo na kung hindi nyo pa nararanasan. Kasi share lang po ni Pastor Awi about dun po sa holy but broke. At makita po natin, hindi, porket matagal ka ng Kristiyano, naranasan mo na yung maalwang buhay na nais ng Panginoon. At isang katotohanan po, na sabi nga commonwealth. Hindi po sa Quezon City. Pero makita po natin, common ang wealth na nais ng Panginoon sa atin. Kaya lang, sabi nga po your early life doesn't mean when you are still young. Nung naando ka pa sa Sunday school, kasi nga habang lumalaki po yung mga nasa Sunday school at nalipat na sa youth group nung sila ay nag-high school, makita po natin unti-unti nang lumalayo. Yung iba,
Hindi naman lahat. Distancing ba, at lalo na nung nag-college at nakagraduate na. Hindi naman lahat din. Okay? Pero nawala na sa church, at ang nakakalungkot, hindi lang yung nawala sa church, kundi yung nawala na sa relationship sa Panginoon. Bakit? Choice kasi nila yun, pastora eh. Choice nga nila yun. Pero bilang mga magulang na mga Sunday schooler at mga youth, natanong na ba ng mga magulang, wala ba akong pagkukulang? Napalaki ko ba ang aking anak sa takot at pagsunod sa Panginoon? Nadisiplina ko ba sila ng tama? So, may pagkakataon po kasi iniasa na lang natin na dinadala naman natin sa Sunday school. Bahala na yung Sunday school teacher. Napakalaking role po ng magulang. Sunday school, once a week lang yan. Araw-araw kayo yung kasama. So, paano nyo po minomonitor or nadidisiplina or naipapahayag or naimomodel sa inyong mga anak ang buhay Kristiyano? Natuturuan nyo po ba sila sa bahay? Or tinatanong nyo ba, ano natutunan nyo sa Sunday school? Anong ang tinuro ng teacher? Then, ipina-follow up nyo po ba ng sarili nyong pagtuturo sa inyong mga anak? Dito po sa Ecclesiastes 11:9, sabi po rito, "Rejoice, O young man, in your youth, and let your heart cheer you in the days of your youth. Walk in the ways of your heart and in the sight of your eyes, but know that for all this God will bring you into judgment." Sa Tagalog po, sa Mabuting Balita, Mangangaral 11:9, "Magalak ka, binata, sa panahon ng iyong kabataan." Wala yung dalaga "Gawin mo ang gusto mo at lahat ng kaakit-akit sa paningin mo. Ngunit, tandaan mong ang lahat ng ito'y iyong ipagsusulit sa Diyos." Okay? May paalala na po. So, baka naman sabihin ng mga dalaga bakit sa amin wala? So, dito po sa Mangangaral 11:9 din, ang salita ng Diyos. Okay, version. "Kayong mga kabataan, magsaya kayo habang kayo'y bata pa. Gawin ninyo ang gusto ninyong gawin, pero alalahanin ninyong hahatulan kayo ng Diyos ayon sa inyong mga ginawa." Mga kabataan, patuloy po bang nakikinig, nanonood, at patuloy po bang ipinamumuhay ang natutunan nyo sa ABG? Patuloy nyo po bang ibinabahagi? Patuloy nyo po bang inilalagay? O mas lamang pa ang panonood nyo ng inyong mga gustong panoorin kesa yung matutunan nyo habang kayo ay bata pa ng mga bagay na gusto ng Panginoon para sa inyong buhay. So, seeking God in your early life means the moment you repent of your sin because you realize and admit that you are a sinner. Tapos, tinanggap mo ang Panginoon wholeheartedly as your personal Lord and Savior because someone has shared with you the good news of Jesus' love and His sacrifice. So, ito po yung moment, ano man ang edad mo, na tinanggap mo ang Panginoon. So, yun po yung seeking God in early life. Ephesians 1:18-19, sa Easy to Read version po, "I pray that God will open your minds to see His truth. Then you will know the hope that He has chosen us to have. You will know that the blessings God has promised His holy people are rich and glorious. And you will know that God's power is
very great for us who believe. So, pangalawa po, so yung seek God early in life. Pangalawa, love the Lord your God wholeheartedly. Deuteronomy 30 verse 19. I call heaven and earth as witnesses today against you that I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore, choose life. Hindi po ito choice natin na ng buhay ba o kamatayan. Ang pinapili lang ng Panginoon, sabi nga po ni Pastor Wilbert, choose life. That both you, hindi lang ikaw, and your descendants may live. Deuteronomy 30 verse 20. That you may love the Lord your God, that you may obey His voice, and that you may cling to Him. For He is your life and the length of your days, and that you may dwell in the land which the Lord swore to your fathers, to Abraham, Isaac, and Jacob, to give them. So, when you love someone, what will you do? Sabi po dito ni Richard Bach, at habang binabasa ko po ito, meron akong naging tanong. So, sabi po dito, if you love someone, set them free. If they come back, they're yours. If they don't, they never were. So, ang version po na narinig ko nun, paraphrased ay, if you love someone, set him free. So, individual po, if he comes back, he is yours. If not, he never was. Habang pinagbubulayan ko po ito, or nung marinig ko, isang bagay po na inimpress sa akin ng Panginoon. Natanong ko sa Panginoon pala. Panginoon, ganito ba yung sinasabi mo na hindi mo ipinipilit ang iyong sarili sa tao? Maging yung mga Kristiyano nakakilala sa Panginoon na tumalikod. O yung sinasabing Kristiyano sila. Pero hindi naman nakikita sa uri ng pamumuhay nila ang pagmamahal sa iyo at ganun din yung pong pagsunod sa iyo. Minahal tayo ng Panginoon pero hindi po niya pinipilit yung kanyang sarili sa atin. So, kung mahal po natin ang isang tao, lalo na po sa mga mag-asawa, asawang babae, husband first before your kids. Kasi siya naman yung unang ipinanalangin mo sa Panginoon, di ba? Ganon din sa mga asawang lalaki. Yes, naghahanap buhay kayo para sa inyong mga anak. Pero sinama nyo rin po ba, naghahanap buhay kayo para sa inyong asawa. Kaya nga noon isang bagay na natutunan ko, bagamat ako'y byuda na po ngayon, asawang lalaki, kailangan magbigay ka ng allowance din para sa iyong asawang babae. Hindi lang yung panggasto sa bahay, pambayad ng mga bills, para sa pag-aaral ng mga anak. Pero, pag nagbibigay po ba kayo ng sweldo sa inyong mga asawang babae, yung 500 dyan para sa'yo. Personal mong gastos, panggastos. Hindi lang yung pang budget na para sa lahat. Pero yung personal. Asawa ko, para sa'yo to, ha? At mga asawang babae, pag umuwi ba ang inyong asawang lalaki, kayo po ay mabango. Sabihin, piniprepare mo ba sarili mo na
Lalo na kung lingguhan lang yung uwi o kung kahit araw-araw yan. Meron bang nakaprepare na makakain niya, hindi ho yung tira-tira lang, pero inilaan mo para talaga sa kanya. Di ba pag mahal mo ang isang tao, binibigay mo yung the best. So, kung mahal mo ang Panginoon, tanong nga po when you love someone, what will you do? So, unang-una, you will hear what he or she has to say sa mag-asawa or sa in a relationship. Meron ka bang tenga para ibigay? Hindi ho para alisin ho, kundi yung tenga na makinig. So, how much more if God is the one you love the most? Diba kung paano nga po sinabi na kailangan ng Panginoon ang una nating mahalin more than sa ating anak, sa ating asawa. So, dito po sa Proverbs 3 verse 1, My son, do not forget my law, but let your heart keep my commands. Sa ang Biblia version po, anak ko, ang aral ko ay huwag mong kalimutan, kundi ang aking mga utos sa iyong puso'y iingatan. Bakit po sa puso? Bakit hindi sa isip? Jeremiah 17 verse 1 ng 9 ng New King James Version, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Sa NASB version naman po, the heart is more deceitful than all else and is desperately sick. Who can understand it? At sa Tagalog po ng ang Biblia, ang puso ay mandaraya kaysa lahat ng bagay at lubhang napakasama. Sinong makakaunawa nito? Kaya po nais ng Panginoon sa ating puso natin itanim yung kanyang ingatan, yung kanya pong mga aral. Yung kanyang mga utos sa puso natin dapat ingatan. Proverbs 3:2, For length of days and long life and peace, they will add to you. Sa Tagalog po, mga kawikaan 3 verse 2, sapagkat kahabaan ng araw at mga taon ng buhay at kapayapaan ang sayo'y kanilang ibibigay. Napapansin niyo po ba na sa statistics o sa PSA ay meron akong pinuntahan noon at makikita rin naman po natin sa atin pong mga record na yun pong kahabaan ng araw, hindi lang ho yung taon, lalo na pag ang isang nilalang ay namatay, ilang taon, ilang araw, at maging yung oras. So, dito pa lang po pala sa kawikaan, talagang nakikita na natin. Proverbs 10 verse 17, He who keeps instruction is in the way of life, but he who refuses correction goes astray. Sa Tagalog po, mabuting balita, ang nakikinig sa payo ay nasa daan ng buhay, ngunit ang ayaw sumunod ay tungo sa pagkaligaw. Hindi naman sa pagkamatay, pero maliligaw ka lang. So, makita po natin yung pong payo, nakikinig sa payo. Mabuting payo ha, baka hindi naman yung masamang payo.
At sabi po ni Pastor Wilbert, if you keep on ignoring for too long God's dealing, you can no longer identify what He is really saying. So, wag po nating hayaan na kung may sinasabi sa atin ng Panginoon, iwas pusoy tayo. Yung bagang ini-ignore natin. Dahil baka po dumating yung time na hindi na siya magsalita. At hindi na natin marinig yung kanya pong mga paalala sa atin. So, pangalawa, when you love someone, what will you do? Letter B, you will follow and obey. Ephesians 1:19-20 sa Easy to Read version, and you will know that God's power is very great for us who believe. For us who believe, hindi for us who hear. It is the same as the mighty power He used to raise Christ from death and put Him at His right side in the heavenly places. Ephesians 1:22 sa Easy to Read version, God put everything under Christ's power and made Him head over everything. Ano pong purpose? For the church. The church is Christ's body and it is filled with Him. He makes everything complete in every way. Kaya nga po dito sa Romans 13, verse 1 and 2 ng ang Biblia, tungkulin sa mga may kapangyarihan. Ang bawat tao ay magpasakop sa mga namamahalang otoridad sapagkat walang pamamahala na hindi mula sa Diyos at ang mga pamamahalang iyan ay itinalaga ng Diyos. Kaya't ang lumalaban sa mga may kapangyarihan ay lumalaban sa mga itinalaga ng Diyos at ang mga lumalaban ay tatanggap ng kahatulan sa kanilang sarili. So, isang bagay po na sabi nga po yun pong pagpapasakop natin sa ating namununungkulan, lalo na po sa gobyerno, maging sa opisina, maging sa eskwelahan. Paano po tayo nagpapasakop? Simple lang nga, di ba? Tumatawid ba tayo sa tamang tawiran? Sumusunod ba tayo sa tamang pagtatapon ng basura? Pagtatapon pa lang ng basura, di ba? Nakakalungkot nga po na yung mga nakatira na malapit sa, ano bang tawag doon? Yung sa mga nagtatapon ng basura nila doon sa mga may kanal or yung malapit sa ilog. Kaya nga po, di ba, ang logo or yung pong sinasabi po doon, ang basurang itinapon mo ay babalik sa iyo. Totoo naman. Mga simpleng bagay lang po. Pero makita po natin, kasama po ba tayo dun sa mga hindi sumusunod sa patakaran o yung mga simpleng sinasabi ng atin pong mga nasa pamunuan. Proverbs 29:18 verse ng NASB, where there is no vision, the people are unrestrained, but happy is he who keeps the law. Sa ERB version po ng Proverbs 29:18, if a nation is not guided by God, the people will lose self-control. But the nation that obey God's law will be happy.
Sabi po ni Pastor Wilbert, if you don't settle the issue of trust in your heart, doubt will creep in and you will cross-examine the words, the motives, the intentions of your grace carrier. Same thing din po ng ginagawa natin sa mga namumuno sa ating gobyerno. Kung hindi po natin maisesettle yung issue ng pagtitiwala, lagi po nating tatanungin bakit niya ginagawa, kukwestiyonin, at hindi po natin magagawang sumunod sa mga ipinag-uutos at lagi nating kukwestiyonin ang mga batas na ipinapasa ng ating mga nasa gobyerno. Pero makita po natin na nais po ng Panginoon na patuloy po na tayo ay sumunod at mag-obey. Naisetala po ba natin sa ating puso yan na tayo ay laging sumunod? So, when you love someone, what will you do? Pangatlo, letter C, you will keep and love His Word. Mga awit 119, 105, ang Biblia. Ilawan sa aking mga paa ang salita mo at liwanag sa landas ko. You will keep and love His Word. Acts 17:30-31 ng ESB. The times of ignorance God overlooked, but now He commands all people everywhere to repent, because He has fixed a day on which He will judge the world in righteousness by a man whom He has appointed, and of this He has given assurance to all by raising Him from the dead. Jeremiah 1:9. Then the Lord put forth His hand and touched my mouth, and the Lord said to me, Behold, I have put my words in your mouth. Ano na po ang mga salitang ibinigay sa atin ng Panginoon? At paano po natin ito po ba ay lagi nating kino-confess, sinasabi? Sabi po ni Pastor Wilbert, disappointment and frustration is the result of unfulfilled expectations. Pero makita po natin dito sa Isaiah 57 verse 10, You are wearied in the length of your way, yet you did not say, There is no hope. You have found the life of your hand, therefore you were not grieved. At sa Tagalog po, lubha kayong nagpagod sa maraming lakbayin at kailanmay hindi sinabi na wala na itong pag-asa. Kayo ay nagpanibagong lakas at dahil dito ay hindi nanghina. So makita po natin yun pong prevailing pattern of building our lives. Nasa una pa lang po tayo na the concepts of building our lives is build our spirit man early in life and love the Lord your God wholeheartedly. Kasi may pagkakataon half-heartedly lang ang or minsan 1/4 lang ang pagmamahal natin sa Panginoon. So paano po natin mamahalin ang Panginoon? Unang-una, you will
hear. Pangalawa, you will follow and obey. And you will keep and love His word. Ngayon, tanong po, have you made an evaluation about your life in the Lord? Is it already built or you are in the process of building? So, what do you see in the prevailing pattern in building your life? Ano po ba yung nananaig na padron sa pagbibuild ng iyong buhay sa Panginoon? Remember that God will hold us responsible on how we live our life on earth before our time to return to the owner of our life. And in closing, walang pananagutan ang Diyos na tayo ay pagpalain kung ang presensya niya ay hindi sumasa atin. Sabi po ni Pastor Wilbert. So, makita po natin na sa pagbibuild ng ating buhay, ano po ang patuloy na nagpapalakas at nagpapatibay sa ating pananampalataya. Yung po bang pagmamahal natin sa Panginoon, nung atin siyang unang nakilala, same pa rin or lalo nang lumalim, lalo nang tumatag ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa kanyang mga salita, at yung pong patuloy na paglilingkod natin sa kanya. Ang biyaya po ba ng Panginoon ay patuloy pang sumasagana, patuloy pa nating tinatanggap. Nawa po ay magpatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon at yung pong kanyang mga salita at yung pong pagmamahal natin sa kanya ay patuloy na tumatag. Hangarin po natin na yun pong pagsunod, pagmamahal sa kanyang presensya, sa kanyang salita, paglago sa atin pong pagmamahal sa Panginoon ay magpatuloy. So, tayo po ay manalangin. Diyos na banal, makapangyarihan, makita mo po, Panginoon, na ang iyong mga anak ay nagpapatuloy sa pagsunod at pagmamahal, Panginoon, sa iyo. Salamat po sa pagpapatatag mo sa aming pananampalataya at makita mo pong nagpapatuloy na sumusunod, nagpapatuloy na lumalago, at patuloy pong naniniwala, nananampalataya, Panginoon, sa iyo. Masunod po namin ang iyo pong pattern sa pagtatayo at pagbibuild ng buhay. At makita mo, Panginoon, na minamahal, sinasamba, at niluluwalhati ka namin. Mahal ka namin, Panginoon. Salamat po sa biyaya mo sa buhay ng bawat isa
Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Magandang hapon po sa bawat isa at magpatuloy po tayo sa pagmamahal, pagsunod sa Panginoon.